Kailangang dumami ang mga alipores ni Digong sa Senado. Yun lang yun. So, ang dami ahensya sa panahon ni PBBM ang nagkawalaan ng pondo. Hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. Kasi kung totoo po yan, edi dapat nabalita na po yan sa mainstream media. Wag po kayo maniwala sa SMNI at sa mga fake news vlogger. Liligaw lang kayo niyan. Kuya Joffrey Tison, di ka pa rin sinasagot ni Ate Dolly Babes? Hina mo naman. Kaya puntahan naman natin to. Ang pangalawang bobo na kumakandidatong senador sa 2025. Pagka sinabing galing sa entertainment industry, marami hong nagsasabi hindi masyadong mataas ang pagtingin, no? Sa ating mga kapuso na galing sa entertainment industry na gustong pumasok sa politika. Ano ang inyong pananaw dun sa pagtingin na yun? Alam niyo po, hindi naman natin masisi mga kababayan natin, no? Siguro pagod na rin yung mga kababayan natin na ang ating demokrasya ay kuminsan nakaugat sa showbiz politics, no? Oo, pero wala po tayong magagawa, ganun po ang sistema. Siguro ang magandang paalala na lang sa mga kababayan natin ay tandaan na ang isang sektor ay hindi naman pare-parehong tao. Hindi lahat ng pare mabait. Hindi lahat ng politiko korap. At hindi po lahat ng nasa showbiz ay walang alam sa politika. Iba-iba po ang tao. So siguro magandang bawal ang judgmental. Okay, maganda yun. Maganda naman yung ganong klase ng pananaw. Siguro magandang matanong na rin si Attorney Bondok kasi galing kayo ng PAGCOR. Alam niyo, isa sa mga naging malaking issue nung nakalipas na taon at hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin po yung issue po ng Pogo. Ngayon ang mga panahon daw po ni dating Pangulong Duterte, dumami ho ang Pogo. Sa totoo lang yung sinabi nitong si Jimmy Bondoc, yung sa pagiging politiko o nagiging politiko yung mga galing sa showbiz, ilan lang naman yung mga nag-excel sa sa movie industry na naging politiko. Isang-isa na diyang example na naging magaling na politiko, si Yorme Isko Moreno. Si Yorme Isko Moreno, simula po nung naging konsehal hanggang maging vice mayor at mayor ng Maynila, talagang ibang klase po ang leadership na pinapakita nito. Hindi ito yung leadership na nagmamando. Siya ang isa sa mga kumikilos. May political will siya. Meron siyang sariling pagkilos para maipatupad niya ang mga ordinansa na ginagawa ng kanilang konseho. Panahon ng pandemya, nakita natin kung gaano kaepektibo ang ginagawang pamamahala ni Yorme Isko Moreno. Isa lang yan sa mga nag-excel sa larangan ng politika. Pero, marami ring palpak. Katulad nito, si Erap. Nung naging mayor to ng Maynila, nagtatapon ng basura sa ilog, Pasig ng Maynila, para daw may malinis kapag magbibideo na sila. Naging controversial yan, di ba? Nakita yan habang nagbabalita. May nagtatapon ng basura doon sa dulo ng bangka o una ng bangka para kapag itong si Erap na ay mangunguha ng basura sa ilog, may makukuha. Palpak. Naging lugar ng mga sindikato ang Maynila nung si Erap ang naging mayor diyan. Marami pa pong mga artista na palpak ng maging politiko. Marami, hindi na natin papangalanan kung sino pa yung mga yan. Pero yan yung example. Ngayon, isa pa po na mga sirang-sira ang movie industry dahil kay Robin Padilla.
Kaya mababa ang tingin ng mga Pilipino sa mga artista na kumakandidato dahil nga kay Robin Padilla na walang ibang ginawa kung hindi magkuyakoy at suklay ng balbas o ng bigote sa Senado. Pero nyo, nagkaroon tayo ng senador na pulpul. Di ba dati kapag binanggit mo, Blas Ople, Juan Plavier, kapag binanggit mo yan, mga Cayetano. Hindi ko na matanda ko na pangalan ng Cayetano na dating senador, hindi yung bagong senador. Kapag narinig mo yung mga ganyang pangalan, Miriam Defensor Santiago. Aba, titindi niya ng mga senador. Grabe yan, yung mga senador na yan. Malulupet na mga senador yan, matitindi. Talagang walang inuurungan, wala kang ano dyan. Walang kinikilingan yan. Pag mali ka, mali ka. Diba? Kapag binanggit mo yung mga pangalan na yan, ang tingin mo sa Senado, parang napakataas na institusyon, iginagalang, nire-respeto ng taong bayan. Ngayon, kapag binanggit mo ang Senado, ano papasok sa isip mo? Robin Padilla. Si Boy Mukbang. Tapos si Bongo, Mr. Malasakit. Nagtatago sa Malasakit Center na proyekto pero walang malasakit sa mga Pilipino na naging biktima ni Digong. Si Bato de la Rosa, wala ring kwentang senador. Bakit? Puro pamumulitika lang. Si Boy Pancher. Ano sabi niya doon sa inilabas na NBI leaks o PIDEA leaks. Ano sabi niya? Tunay yan, totoo yan kasi may butas ng puncher at merong stapler. Diba? Ang sagwa ng pag sinabi, Senado, Amy Marcos, walang kwentang kapatid ni PBBM. Bongo, walang kwenta din. Bato de la Rosa, daring kwenta. Lalo na pag sinabi mo pa Robin Padilla. Mario Joseph. Lalong walang kakwenta-kwenta. Kaya po, ganun na lang ang tingin ng mga kababayan natin sa mga artista na kumakandidato. Kasi laos na. Kaya gusto lang maging politiko. Laos na. Si Jimmy Bondoc, laos na. Pero mo, nag-aaral ka pa ng abogasya, pero bobo ka? Alam nyo, mas nakikita po ang pagiging bobo nito. Alam nyo kung bakit? Dito po sa susunod na mga tanong sa kanya, lalo pong lilitaw ang kanyang kabobohan at pagiging mangmang at walang kamalay-malay sa kung ano ang talagang issue ng bayan. Ano bang dahilan kung bakit nabigyan ng ganung pagpayag ang administrasyon dito po sa Pogo na ngayon ay pinoproblema po natin? Alam niyo po ito controversial to, pero kailangan natin i-qualify yung tanong na yon. Hindi naman po totoo yung dumami. Ang tagal na ng Pogo sa bansa natin. Kita nyo kung gaano kabobo? Ate Pia, Kuya Joffrey, Kuya Hakim, Kuya Ricky Bautista, Kim De Guzman. Kita nyo kung gaano kabobo si Jimmy Bondoc. Hindi daw dumami ang Pogo ng panahon ni Digong. Aray! Boom! Natutulog sa pansitan. Hindi daw dumami Pogo noon. Ano yun? Since 2000, since 1990, meron ng Pogo Hub si Alice Gu sa Bambam Tarlac. Pogo. Hindi alam ang wala siyang kamalay-malay sa kung ano talaga nangyayari sa mundo natin, sa Pilipinas. 90s kasi simula na nagka-internet, siyempre nagsugal na ang mga tao sa internet. Ganun kasimple.
Ang ginawa po sa panahon ni PRRD ay ginawang ng sistema at nag-legitimize, ano? At sa totoo po, walang nawawalang pera sa Pilipinas sa Pogo. Walang nawawala! Hindi nga nagbabayad ng tax yung mga nasa Pogo na yan! Ano ka ng teteng? Bobo? Ito ba talaga to? Diba, Ate Pia, wala tayong question. Sa mga napakagagandang kanta ni Jimmy Bondok. Pag sinabing Jimmy Bondok, ang ganda ng boses, ang ganda ng kanta niya, ang ganda ng boses niyan. Maganda yung mga lullabies niya, mga kanta niya. Talagang kapanahunan ko yan mga 2000, pakyat. Nung ako'y nagkakaisip, mga kanta niyan, hindi lang natin pwede i-play dito at baka ma-copyright tayo. Pero yung mga kanta niyan, isa sa mga kanta na nga nagustuhan ko noon. Pero sa pagiging politiko, bobo ang tingin ko dito kay Jimmy Bondok. Hindi pa siya politiko, bobo na. Boom! Paano nangyaring walang nawawalang pera? Hindi nga nagbabayad ng proper tax ang mga nasa Pogo. Yung mga illegal na Pogo. Yung pinagawa na Pogo Hub ni Alice Gu doon sa Bamban Tarlac, questionable. Bakit? Ano sabi ng mga engineer, arkitekto na kausap ni Sherwin Gatchalian? Maaring umabot ng nasa bilyon ang pagpapagawa ng Pogo Hub na yon. Walang nagbayad ng tax. Ang nagpagawang kumpanya, ang kanilang declared lang na pera ng kanilang kumpanya, 3 milyong piso lang. Nakapagpagawa ng nasa bilyon-bilyong halaga ng property. Tapos walang nawawalang pera sa gobyerno. Paano nangyari yun? Hindi nga sila nagbabayad ng tamang tax. Doon pa lang talo na ang gobyerno. Naku palibasa nga, walang kamalay-malay ito Hindi ba niya alam na yung mga illegal na pasugalan, mga online casino, online gaming platform na nagkalat ngayon, hindi po yan na sisingil ng tax ng PAGCOR at ng ating gobyerno. Hindi sila sanction. Kaya paano nangyari yun? Paano nangyari yun na walang nawawalang pera? Puwera pa yung iba na mga undeclared ang kanilang mga kinikita. Diba? Bakit ba pumunta si Cassandra Ong? Kasama pa si Harry Roque. Diba? May utang sila sa PAGCOR. Kaya sila pumunta doon. Kaya nga nasangkot si Harry Roque dyan dahil siya, nagpapadrino kay Cassandra Ong. Dahil may utang. Hindi nagbabayad ng tax ilang taon. Yung mga building na pinagawa nila dyan sa Pampanga, sa Porac, napakalalaking building, ang lalawak ng lupa. Nasa kabisera pa, nasa poblasyon pa ng Porac. Pero nung imbestigahan ng Quadcom, hindi nagbabayad ng proper tax. Buti na lang,
sisequester na ng gobyerno ang kanilang mga ari-arian. O mga lupa pa na binibili ng mga Tsekwa na nagpanggap na mga Pilipino para makabili ng properties katulad ni Alice Go. Diba? Kaya nga pinapakasuhan na itong si Harry Roque. Kasama sila Alice Go, di ba? Kaya huwag kang magsalita. Jimmy Bondoc na walang perang nawawala sa gobyerno dahil sa Pogo. Dahil napakaraming politiko na mga kakampi ni Digong ang kumita sa Pogo. Bobo. Kuya Pogi, shoutout ha. Ate Pia, isa pa yan si Aklang Roque. Ngak-ngak ng ngak-ngak, hindi tuloy harapin sarili niyang problema, tago ng tago pa sa UAE. Natatawa ako sa love team dito. May love team nga eh. Fuji ko. Yan, sabi ni Kuya Roylan Marlang, let me be the one to unvote Jimmy Bondoc. Kanta nung kanta mo, let me be the one, pero hindi mo apply sa sarili mo. Tanging tangging kamatayan pa si Rocky, ayun, tumakbo na kay guilty man siya. Kasi ang naglalaro dyan, ang nagsusugal, ay nasa ibayong dagat. Ayun, di ba? Yun daw nagsusugal, naglalaro, nasa ibayong dagat. Hindi mo ba alam, nung panahon ni Digong, lumaganap ang online sabong, color game, mga Dragon Games. Lumaganap nun. Dahil po yung Pogo, pumasok dito. Hindi lang naman target ng Pogo na yan ay yung mga Tsekwa doon sa China o nasa ibang bansa. Pati mga Pilipino, tinarget nila. Ang problema talaga dyan, yung enforcement. No? Kung sino yung legitimate at kung sino yung hindi. Kaya nga, ngayon lang nagkaroon ng enforcement nung panahon ni PBBM. Nung panahon ni Digong, hindi inuhuli yung mga Pogong illegal. Bakit? Malaki ang kanilang kinikita dyan. Malaki na isusukbet. Yung pang mga drug lord. Mga drug lord. Konektado sa Pogo. Yung mga Tsekwa na mga smuggler konektado sa Pogo. Halos lahat ng mga Tsekwa na gumagawa ng illegal dito sa ating bansa konektado sa Pogo. Unang-una na yang si Michael Yang. Si Alan Lim. Diba? Kaya nga nagkaroon ng enforcement nitong panahon ni PBBM. Neto lang. Kung hindi naging presidente si PBBM, baka hanggang ngayon tayo ay Pogo Haven. Baka matulad na tayo sa ano ba yun? Myanmar ba yun? O ano bang lugar yun? Yung nagkaroon na ng parang destabilisasyon. Tapos ano na sila, nakubkub na sila ng mga pirata. Aray! Boom! Mario Joseph. Pogo na negosyong iligal na nagtatago sa likuran ng negosyo. Yokimari, huwag iboto si Marco Beta. Maingay, maligalig yan kung mananalo. Totoo yan. Bro Mac, syempre hindi niya makikita po yung perang nawawala kasi hindi nila pera po yung nawawala. Pero pera niya yon, ewan ko lang. Tama Mac, lahat ng yan ay dahil kay Digong. Kaya dynamic song, Pogo, si Digong lang naman nakinabang. Ngayon, bakit laganap ang scatter na kinalulukuhan ng bata't matanda by in cash capital, Sir Mac? Actually, may mga sugal po dyan na legal. Yung mga sanction by PAGCOR. Meron po dyan.
May nag-email nga sa akin yan nagpapapromote. Nung tinignan ko, website talaga ng PAGCOR. Nakapag-orientation pa nga ako dyan kasi curious lang ba ako. Pero hindi ko po inanong mag-promote na ng sugal. Ayoko na. Jopri, makukuma din ng matamis na ni Sisi Dolly Babe. Ayan. At masalimuot yan kasi police matter yan. Kung ako po, sa totoo, Police matter. Mariosep ka. o executive prerogative yan. Kung gusto nilang gamitin ng tama ang pogo, sa palagay ko pwede. Pero kung talagang Hindi. Kasi ang pogo nga, alam naman ni Digong na delikado yan. Bakit? Inayawan na nga ng mga Chekwa yan Bawal nga sa mga Chekwa yan Illegal nga yan sa China Pero bakit tinanggap ni Digong? Dahil kapalit niyan ay malaking halaga na ibibigay sa kanila. ano nila yan right nila yan, sila yung nasa kapangyarihan. Yung feeling nila nakakasama sa bayan, isara. Pero kung isasara isara ang lahat. Sinara naman ang lahat Kasi apang nangyayari, kapag ginawa nyo, sinara nyo lang yung legitimate, lahat mag-i-illegal. The very next day, may ibang IP address na yan, nag-ooperate pa rin. Diba? Alam nyo yung pinapaliwanag ni Jimmy Bondoc, nagawa na ng gobyerno. Kahit nga yung pinakamalaking Pogo Hub dyan sa Cavite, sa Island Cove, isinara na. Pero wala nang buwis na ibinabayad sa gobyerno. So, mas masakit ang nangyari. No? Ginawa mong illegitimate yung dating legitimate, wala nang nagbayad sa gobyerno. Kahit nga dati, ng panahon ni Digong, walang nagbabayad ng maayos sa gobyerno. Bakit? Meron naman palang padrino. So, medyo touchy subject siya. Depende talaga yan sa nakaupo. Tama, depende yan sa nakaupo. So, nung panahon ni Digong, nilulong niya sa sugal ang mga Pilipino. Nung panahon ni Digong, pinapasok niya ang Pogo na magiging mapanganib sa mga Pilipino. Katakot-takot na mga krimen ang nangyari sa loob ng mga Pogo Hub. Ang mga Chekwa, ginawa nilang parang nila yan, parang garrison, parang kanilang ginawang kingdom. Yung mga Pogo Hub, sila ang mga hari. Diba, merong mga torture room, merong mga, mga lab room, ganyan. Meron pang mga parang beer house, may mga bar, resto bar. Diba? Kaya nga yung iba, meron pang mga na-discovering Pogo Hub, meron pang mga nakuhang mga droge. Tapos, yung mga Pogo Hub din na yan, meron din diyang mga nagtatago na mga scammer, yung mga lab scam, mga Bitcoin scam. Kaya tama yung sinabi ni Bondoc. Depende sa leader. Kaya anong panahon ni Digong, walang nangyari sa Pogo. Hindi na sanction, hindi na organize ng maayos. Biruin nyo nakapagpatayo ng napakalaking Pogo Hub. Si Alice Gu sa Bamban Tarlac. Wala man lang isang kahit sino na nakakita. Tapos 2019 umpisang pinagawa yung Pogo Hub na yon. 2022 naging mayor si Alice Gu. Sino backer ni Alice Gu? Ang PAGCOR po, kilala sa Pogo, galing sa Pogo. Tungan tayo sa ayuda. Ang PAGCOR, nalalapitan po yan. Opo. Ang mga nangangailangan, galing kayo sa PAGCOR, po? Ako po ang pumipirma dyan noong araw, sa mga relief operations, sa mga... Opo. Yung mga nagkakasakit, lumalapit din po sa inyo. Opo. Ito pong ayuda natin, madami na pong klase ng ayuda. May AX, may AKAP, etc. Po. Sa tingin, at may 4-piece pa nga. Nauna po yung 4-piece Sa tingin nyo ba po, ito'y nakakatulong po sa atin, sa mga Pilipino, yung ayuda po?
Alam niyo po kahit paracetamol, kung wala kang sakit at ininom mo, makakasama sa'yo. Ang ayuda po para sa akin kasi is medicine. Gamot siya. Pag may sakuna, bigyan ng gamot. Opo. Pero kung wala, ba't mo bibigyan ng gamot? Now, ang problema pa dito, O, kita nyo, ang ayuda daw, medicine. Diba? Alam nyo, yung mga nginangaw-ngaw nitong mga katulad nitong si Bundok, katulad ni Marco Beta, katulad ng mga ngumangaw-ngaw sa AIC, sa AKAP, MAIP, yang si Magalong, ang chismosong mayor ng Baguio City, hindi nila naisip, nung panahon ni Digong, nagpapamigay sila ng ayuda pero sa mga piling tao lamang. Kapag ikay malapit kay kapitan, kay mayor, kay vice mayor, malapit ka sa purok leader, meron kang ayuda. Pero pag hindi ka malapit sa mga taong yan, wala kang ayuda. Ngayon po, katulad niyan yung AKAP, tapos yung AIX. Yan po ay mga, kumbaga parang mga special na ayuda para po sa mga in crisis na mga tao o mga kapos-angkita na mga tao. Alam nyo, nung nabalitaan ko nga yan na ipapamigay yan, natuwa ako. Bakit? Kasi hindi naman po lahat ng mga mahihirap, hindi naman po lahat ng mga minimum wage earner nakakatanggap niyan. Yang ayuda, yung mga 40s. Pero dito sa AKAP at AIX, may pagkakataon yung mga kababayan natin na makatanggap ng ayuda mula sa gobyerno, kahit na hindi sila ganoon katindi ang paghihirap. Kapos lang. Kinakapos lang. Ngayon, kung makatanggap sila ng 5,000 mula sa gobyerno, abay di ba malaking tulong? Ang importante, nakakatulong ang ating pamahalaan ngayon. Walang pipiliin. Diba? Ngayon, netong ang mga nakarang araw, diba? Ang dami pong nabigyan ng mga tulong ng ating gobyerno. Nakikita natin yan sa mga payout. Nakikita natin. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kapag pumunta sa isang lugar, marami siyang pinapamigay ng mga tulong. O netong nakaraang araw lang, yung mga pabahay para sa Yolanda, inayos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nasa 3,500 na pabahay ang naibigay, standard na matitirhan ng taong bayan. Hindi katulad nung gawa ni Pinoy at ni Digong na mga substandard, hindi matirahan. Walang kuryente, walang tubig, walang maayos na kalsada. Lahat yan, pinurnish ni PBBM. Inayos. Ngayon, yung mga tao, may gana ng tumira doon sa pabahay para sa Yolanda. Nakakatuwa kasi nakikita natin kung saan po napupunta ang pera ng taong bayan. Nakikita natin kung saan napupunta ang pondo ng gobyerno. Hindi katulad noong panahon ni Digong. Ganto yun, yung nangyari nun. Nanonood ako ng balita. Nanalo na si PBBM. Nanonood ako ng balita. Ngayon, doon sa isang segment ng balita, sinabi po, yung tinapik yung utang ng ating bansa. Abay, nagulat ako kasi hindi ko gaanong pansinin hindi ko gaano pinapansin yung mga utang ng bansa Ang sabi to sa balita, ang utang ng ating bansa nung si Pinoy ang presidente, nasa 6 trillion ang utang natin. Nung maaalis na si Digong, naging 13 trillion. So, ibig sabihin, 7 billion ang naging utang ni Digong. At sabi, kaya daw lumobo ang utang ng ating bansa dahil daw po sa pandemya. Ngayon, saan napunta yung mga pera ng ibang bansa na pinamigay dito sa ating bansa o dinonate? Like Australia, Canada, Japan, dinonate dito sa atin. Saan napunta yung mga pera na yun?
Sabi, pinambili daw ng mga kagamitan. Nangyari, sa halip na makatipid tayo, yung pera ng DOH, nilipat sa procurement service ng DBM, nabibili lang ng 11 pesos yung surgical mask o face mask ng DOH, nung procurement service na ng DBM ang bumili, naging 17 pesos. O 16 pesos yata, naging 27 pesos. Sorry. Hindi ko na matandaan yung eksakto na bilang. Basta, ang sabi ni Gordon, 11 billion ang nalugi sa atin doon sa transaction na yun. Yung face mask, 16 pesos. At yung face mask na 27 pesos, same quality, same brand, same standard, pero bakit mas mahal? Sana hindi na pala nilipat yung pondo ng DOH sa procurement service ng DBM para hindi tayo napamahal sa pagbili ng mga gamit. Ngayon, lubog tayo sa utang. Kaya ito, pansin ko si Jimmy Bondoc, baka mas may alam pa kayo kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa kaysa sa kanya. Bakit? Kasi ito'y bulag, pipit, bingi, pro Duterte. Yan ang number 1, overdose. No? May overdose tayo ng ayuda. Nakakasama, syempre. Number 2, nasisira po yung ating institutional processes. Kasi kung ano yung sanang non-partisan, non-political, halimbawa DSWD, hindi naman yan dapat sumusunod sa utos ng Kongreso eh. Dapat yan ay namimigay, walang kulay-kulay. Wala namang kulay-kulay eh. Kayo lang naman nagbibigay ng kulay eh. Puna ng puna yung mga tropa ni Digong sa pamimigay ng AKA, pamimigay ng AX daw. Pero si Bongo at si Bato, makita mo mismo sa mga payout ng AX at AKA. Ito ba yun? Tignan nga natin kung ito yun. Ayan o. Welcome to the AX payout. Ayan, picture ni Bato. AX payout. Ayan o. Ginagamit din ni Bato. Question nyo, ginagamit nyo din naman. No? Pero kapag kinuha mo yung pera doon at ginawa mong parang at the discretion ng Congress, hindi ba pork yun? May overdose ba ng ayuda po sa ngayon, sa tingin nyo? Hindi naman yata kaila sa ating lahat na may overdose ng ayuda. May overdose daw ng ayuda. Aba, kaysa naman overdose ng hindi malaman kung saan napupunta yung pera. Ano ni Digong, hindi natin alam kung saan napunta yung 7 trilyon na inutang niya na. Diba? Yung 7 trilyon inutang para daw sa bill. Para daw sa pandemya. Diba may mga emergency savings tayo o funds? Saan napunta yun? Kaya ito, yan ang ating verdict. Si Jimmy Bondoc, abogado pero bobo. Bongo, gamit na gamit ang tupad at malasakit. Meron ba kayong nakita na kandidato ni Digong sa pagkasenador na kinwestiyon yung mga senador na gumagamit ng AX, tupad sa kaakap? Wala. Bakit? Kasi ginagamit din nila yun eh. Pati si rin si Magalong na Boy Abunda. Ang tingin ko talaga kay Magalong, Boy Abunda. Punta na tayo dito. Ay nako. Tigilan na natin to si Jimmy Bondoc, walang sustansya.